Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3051, pagkakita ng mga puting kabayo na darating, lihim na sumimangot si Pluto, at ang kanyang puso ay medyo balisa. Sa dami ng mga tao dito ulit, ang sitwasyon ay lalong hindi mapigil. Sa sandaling ito, nang makita ang paggulo ng Pluto, hindi masyadong nag-isip. Si Bing Yao, pagkataas ng kamay ng Jade, mabilis na nag-condense ang mga nakapalibot na snowflake sa isang malaking bola ng yelo at hinampas ito kay Pluto. Sa isang iglap, ang hangin ay tila nagyayelo saan man magpunta ang ice hockey. Nakikita ang eksenang ito, ang lahat sa ibaba ay labis na nasasabik. Ola nang makita ang hit ng ice puck, nagulat din si Pluto, at mabilis na winagayway ang kadena ni Pluto upang labanan. Boom! Ang hockey puck ay sumabog sa kadena ng Hades, at mayroong isang kakilakilabot na pagkabigla. Sa sandaling humirit si Hades, ang figure ay direktang inalag. Bago makitungo sa walong santo, si Pluto ay kumonsumo ng maraming kapangyarihan. Sa oras na ito, nakaharap sa pinakamalakas na suntok ni Bing Yao, natural na hindi niya ito mapigilan. Sa oras na ito, si Pluto ay mukhang sobrang pangit. Alam niya na hindi siya maaaring umibig, ngunit ang walong santo ay dapat na alisin. Sa pag-iisip tungkol dito, ang mga mata ni Pluto ay kumubli ng kakatago. Kinukulong ang kadena ni Pluto, at hinampas ito patungo kay Bing Yao. Ang letigo na ito ay naglalaman ng nakakakilabot na lakas ng Pluto, at ang lakas nito ay napakasindak. Si Bing Yao ay hindi naglakas loob na humawak, at lumutang pabalik. Sinamantala ang pagkakataong ito, muling inalag ni Pluto ang tanikala ng mga Diyos, tinali ang walong santo ng sabay-sabay, at pagkatapos ay lumipad patungo sa malayo. Sa isang iglap lang ng mata, nawala na siya sa paningin ng lahat. Nakakainis. Pinapanood ang dinukot ni Pluto ang Nine Heaven Saint. Ang magandang mukha ni Bing Yao ay napakaayaw. Sa parehong oras, lahat ng nasa ibaba ay natakot din, lalo na si Daryl, na nababahala. Dapat na himukin ang kanyang figure na ituloy. Si Pluto ay ambisyoso at malupit, at ang siyam na langit na santo ay nahuhulog sa kanyang mga kamay, at dapat itong maging mabangis. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakarinig ako ng isang panginginig ng boses, malakas na yumanig ang lupa, at kasabay nito, ang mga itim na ulap ay gumulong sa kalangitan. Nararamdaman ang pagkabigla na ito. Lahat ay may masamang pakiramdam. Daryl, kinagat ni Bing Yao ang labi at sinigawan si Yu Feng huwag habulin. Malapit nang gumuho ang lugar na ito, hayaang magtipon-tipon ang lahat at i-deploy ang pagbubuo ng teleportation upang umalis. Ang iba ay hindi alam ang sitwasyon, ngunit alam na alam ni Bing Yao na dati, si Daryl ay umasa sa Chaos Sun Pearl upang sumugod palabas ng 10,000 Demon Pagoda, na nagdulot ng pagbagsak ng 10,000 Demon Pagoda. Ang 10,000 Demon Pagoda ang sentro ng buong Hades Cauldron. Sa sandaling gumuho ito, ang buong puwang ay magiba at mawala. Mabilis, narinig ito. Hindi masyadong nag-isip si Daryl, at nagmamadaling sumigaw sa paligid magkasama at i-deploy ang teleportation array. Sa isang iglap, ang Quincy, Sarah, at ang puting kabayo ay nagtipon-tipon. Sa sandaling ito, si Donahue, na hindi malayo, ay palihim na nakasimangot. Whoosh! Sa susunod na segundo, tiningnan ni Donahue ang direksyon kung saan aalis si Pluto. Hinimok ang kanyang figura na direktang makahabol. Alam ni Donahue na sa kanyang kasalukuyang katayuan, imposibleng umalis kasama si Daryl at ang iba pa. Mas makabubuting tahimik na sundin si Pluto. Pagkatapos ng lahat, pamilyar sa Pluto ang lugar na ito, at dapat mayroong isang paraan upang umalis. Di nagtagal, malapit sa isang yungib, natuklasan ni Donahue kung nasaan ang Hades. Nakita kong dinadala ni Pluto ang walong santo na diretso sa yungib, at pagkatapos ay isang sinag ng ilaw ang lumabas dito. Hindi mapigilan ni Donahue na maging mausisa, at tahimik na lumapit sa kuweba. Nang makita ang sitwasyon sa loob, agad siyang natigilan. Nakita ko na sa loob ng yungib ay may formation ng teleportation. Ngayon lang, kinuha ni Pluto ang walong santo at umalis mula sa pagbuo ng teleportation na
Ito, hahatuwang-tuwa si Donahue nang makita ang teleportation array. Hindi nakakagulat na ang puwang na ito ay malapit ng gumuho. At si Pluto ay hindi nagpapanik, lumalabas na mayroong isang teleportation array dito. Sa pag-iisip tungkol dito, mabilis na humakbang si Donahue sa pagbuo ng teleportation, at agad na bumalat sa kanya ang isang sinag ng ilaw. Makalipas ang ilang segundo, si Donahue ay na-teleport na. Kabanata 3052. Hindi ko alam kung gaano ito katagal, sa wakas ay umakyat sa lupa si Donahue. Feeling his footstep on the ground, Donahue huminga ng maluwang. Sa susunod na segundo, tumingin si Donahue sa paligid, at bigla siyang natigilan. Nakita ni Donahue na siya ay nasa isang itim na bulwagan, napapalibutan ng kadiliman, nakinilig ang mga tao, malinaw na ang mundo ng aswang, at ang bulwagang ito ay malinaw na ang lugar kung saan nagpahinga ang Hades. Ito ay naka-out na ang array ng teleportation ay konektado sa mundo ng multo. Umungol sa kanyang puso, ang tingin ni Donahue ay nahulog sa lihim na kalsada sa likuran, na napakalalim at malalim. Ito ay naiilawan ng berdeng ilaw, at iniunat. Hindi ko alam kung saan ito patungo, mayroon ding lihim na landas. Posible bang nandito si Pluto? Sa pag-iisip tungkol dito, huminga ng malalim si Donahue at tahimik na naglakad. Sa totoo lang, nag-alala si Donahue nang pumasok siya sa pahingahan ng Hades, ngunit walang paraan. Matapos maglakad ng ilang minuto, natapos din sa wakas si Donahue, nang makita ang eksena sa harapan niya. Laking gulat ni Donahue, sa pagtatapos ng lihim na kalsada, mayroong isang napakalaking lihim na silid. Ang mga dingding sa magkabilang panig ay kinatay ng mga siksik na rune, at sa gitna, ito ay isang dambana. Sa harap ng dambana, ang 8 santo ay nakatali doon, at ang Pluto sa tagiliran ay nagbubulungan ng mga salita, na parang nagsasagawa ng ilang ritual. Nakikita ang eksenang ito. Kahit nahanda si Donahue, hindi niya mapigil ang napalunok. Ang kanyang mga mata ay iginuhit ng mahigpit ng 8 santo, at blanko ang titig niya. Kailangan kong sabihin na ang 8 mga banal na ito ay napakaganda. Sila ay nakatali sa oras na ito, at mayroon silang sariling mga katangian, kahit na hindi sila maihambing sa ngayon. Ang kanilang mga kaakit-akit na kurba at magagandang mukha ay gagawing mabaliw ang sinumang tao kapag sila ay salubungin mo sila sa damdamin sa kanyang puso. Hindi nakalimutan ni Donahue ang sitwasyon sa oras na ito, maingat na nagtatago sa dilim, tahimik na nanunood, sa oras na ito, sa gilid ng dambana na ito. Ipinagmamalaki ni Pluto ang kanyang mukha at tiningnan ang 8 santo. Bagaman nasugatan si Bingyao ngayon lamang, basta isinama niya ang lakas ng 8 santo, mabilis siyang makakabangon. Hindi lamang yun, sa kanilang lakas, makapasok siya sa mainland ng walang pag-aalala. Sa oras na ito, hindi man lang napansin ni Pluto, tahimik na lumusat si Donahue. Ang paningin ni Pluto ay nagpahiya sa 8 santo. Pluto, sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Zian na sumigaw, mas mabuting palayain mo kami, kung hindi, hindi ka papakawala ng domain ng Diyos. Kasabay nito, ang iba pang mga santo ni Wangxiang at Yulang, sila rin sunod-sunod na pag-alitan. Parurusahan ka kung lalabagin mo ang daw ng langit. Mabilis na pakawalan kami. Narinig ang matamis na inumin ng 8 santo. Hindi naman nagalit si Pluto, ngunit lalong naging mayabang. Pakawalan ka. Ang sulok ng bibig ni Pluto ay pumulupot at uminis upang mahuli ka. Nagsumikap ako. Sa palagay mo ba ay papakawalan kita gayon din? Hanggat isinasama mo ang lakas ng iyong nanganak kaluluwa, makakarating ako sa mainland. Sa oras na yon, ang mainland at ang mundo ng aswang ay sasailalim sa aking pamamahala. At ang domain ng Diyos ay hindi makakatulong sa akin. Narinig ito, ang 8 santo ay takot na takot, at sa parehong oras ay medyo naalarma sila, sapagkat tama si Pluto, ang lakas ng nanganak na kaluluwa sa kanyang katawan ay naglalaman ng kataas-taasang espiritual na lakas. Hanggat sumanib si Pluto, maaari siyang maging walang takot sa mga patakaran ng langit at lupa. Sa oras na ito, ang Pluto ay nag-iilaw ng isang bilog ng mga ilaw sa paligid ng dambana, at nakita niya ang Yinchi sa buong lihim na silid, galit na dumidikit sa direksyon ng dambana. Kaagad, tiningnan ni Pluto ang 8 santo, at sa wakas ay bumagsak ang kanyang tingin kay Zian. Handa na ang lahat, magsimula tayo sa iyo. Habang nahulog ang boses, dahan-daang itinaas ni Pluto ang kanyang kamay at inilagay ito sa ibabaw ng ulo ni Zian. Sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Zian,
at ang lakas ng nalaglag na kaluluwa ay nabaliw na baliw at sinipsip ni Pluto. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Kabanata 3053, Ziyan sa oras na ito ay galit na galit at medyo nagpanik. Kung wala ang kapangyarihan ng nalaglag na kaluluwa, hindi na siya magiging isang Nine Heavens Saint, at higit sa lahat, hindi niya hinayaang magtagumpay ang sabwatan ni Pluto. Itigil mo na ang iba pang mga santo ni Wangxiang ay patuloy na umiinom, at sa parehong oras ay nais na kumawala, ngunit sila ay tinali ng 5 mga bulaklak at hindi makagalaw. Gayunpaman, mas pinagalitan nila, mas mayabang si Pluto. Tulad ng paglunok ni Pluto, nakita niya si Ziyan na dahan-daang kumikislap ng isang halo sa paligid ng kanyang katawan, at pagkatapos ay isang maliit na figura na dahan-daang lumabas. Ang figure na ito ay kamantab ng gininto ang ilaw, na naglalaman ng walang kapantay na masaganang espiritual na lakas. Yuanying ito, haha, huwag kang mag-alala, maghintay ka hanggang sa malunok ko siya, nasa iyo na. Mukhang mapanglo si Pluto at ninas ng umisi. Pagkakita ni Yuanying, nangangahulugang magtatagumpay ang paglunok niya. Pluto, hindi ka magtatapos ng maayos Ziyan sa oras na ito, malinaw na. Nadama na ang kapangyarihan ng kanyang nalaglag na kaluluwa ay mabilis na hamina, at ang kanyang magandang mukha ay nalulungkot at desperado. Sa parehong oras, ang ilan sa Wangxiang, sa ilalim ng paninibugho at kalungkutan, ang luha ay hindi maaaring tumigil sa pag-agos, lahat sa kanila ay napakaayaw. Gayunpaman, noong tuluyan ang napalunok si Pluto, bigla, isang malakas na hininga ang nagmula sa likuran, at pagkatapos, isang figura, mabilis na kidlat, sumugod mula sa likuran, at sinampal ng palad si Pluto. Si Donahue ito. Sa totoo lang, kung dati, hindi kailanman maglakas loob si Donahue na atakihin si Hades, ngunit sa oras na ito malinaw na naramdaman niya na nilamon ni Hades ang nascent soul ni Ziyan. Ganap na walang pagtatanggol. Paano makaligtaan ni Donahue ang gayong magandang pagkakataon? Sumugod sa harapan, isang malakas na hininga ang sumabog mula kay Donahue. Sino ka? Nagulat si Pluto nang maramdaman ang paggalaw sa likuran niya. Nang lumingon siya para makita si Donahue, takot na takot siya at naglabas ng isang malamig na galit. Inalis ni Donahue ang kaluluwa ni Florian. Sa oras na ito, ganap na siyang nasa hitsura ni Florian. Ang taong ito ay napakatapang na naglakas loob siyang basagin ang kanyang altar sa paglilinang. Siya yun. Kasabay nito, pagkakita kay Donahue, ang 8 santo ni Ziyan ay nagulat at nagdamdam. Bago sa South Cloud Royal Family, ang pagpupulong ng altar ng pagpapala, si Donahue at ang King Kenny ay naglaro laban sa isa't isa, na ipinapakita ang lakas ni Yuanying. Sa oras na yon, kinilala ng 8 santo ng sabay-sabay na ang talento na ito ang totoong mamamatay tao ng Lanzin. Sa oras na ito, nakikita siyang lumitaw dito. Galit na galit din ang 8 santo. Walang pakialam si Donahue tungkol sa pagniningning ng 8 santo, ang kanyang mga mata ay nakakandado sa Pluto. Kamahalan Hades, bahagyang nakataas ang bibig ni Donahue, hindi maitago ang kanyang kaba at kabaliwan. Paano ang 8 mga santo? Nakaligtas ka ba? Mas mabuti na hatiin akong 2. Tulad ng sinabi niya, si Donahue ay sumabog sa buong lakas. Ilabas ito gamit ang isang palad, naghahanap ng kamatayan. Galit na galit si Pluto at nais na labanan. Gayunpaman, ito ang kritikal na sandali para sa paglamon, at huli na, boom, ang palad na ito ay malakas na tumama kay Pluto, at narinig niya ang isang mapurol na panginginig. Nang inig si Pluto at napailing pabalik ng higit sa 1 dosenang mga hakbang. Sa pagsasalita tungkol dito, si Donahue ay isang mortal, at mahirap saktan. Si Pluto, ngunit may kapangyarihan siya sa pantas ng Lanxen sa kanyang katawan. Kasama ang kritikal na panahon na nilalamon ni Pluto, ito ang pinakamahina na oras, at siya ay agad na nahuli. Sinamantala ni Donahue na lumusot. Ikaw. Inalis ni Pluto ang kanyang figura. Ang kanyang mukha ay labis na madilim at tumingin kay Donahue na manghang-mangha. Paano ka may kapangyarihan din kay Yuanying? Sa oras na ito, nagulat si Pluto at nalilito. Malinaw na naramdaman niya na ang palad ni Donahue ay naglalaman ng purong lakas ni Yuanying. Kung hindi, imposibleng masaktan ang kanyang sarili. Kabanata 3054, nakikita ang eksenang ito. Ang 8 mga santo ng Ziyan ay nakakagat ang kanilang mga labi. Ang kanilang mga kutis ay walang katulad na komplikado.
sinalakay ni Donahue ang Hades at hindi direktang naisave sila, ngunit wala. Sa kanila ang natuwa, pagkatapos ng lahat, ang lakas sa katawan ni Donahue ay ang lakas ng Yuan Ying ni Lan Xin, haha, ipinagmamalaki ni Donahue ang galit ni Pluto at nakangiting sinabi kamahalan Pluto, totoo na ang orihinal na may-ari ng katawang ito ay dating tumanggap ng kapangyarihan ng isang siyam na araw na santo, ngunit sa wakas, ginawa akong murang sa pamamagitan nito, ang mga mata ni Donahue ay kumislap at nagpatuloy na kalimutan. Akong sabihin sa iyo na ako si Donahue, ang taong nabilanggo mo sa purgatorio 3 taon na ang nakakaraan. Ha, narinig ito, nagbago ang mukha ni Pluto mabuting bata, ikaw pala ang talagang nakatakas mula sa purgatorio sa reaksyon. Galit na galit si Pluto na sumigaw siya ng galit, ngunit isinumpa niya lamang ang ilang mga salita. Biglang nanginig ang kanyang katawan, at biglang naging asul at puti ang kanyang mukha. Ang lakas ng nalaglag na kaluluwa na lumamon kay Zian ngayon ay nag-ambala ni Donahue sa isang kritikal na oras. Sa oras na ito, hindi na nakontrol ng Pluto ang lakas sa kanyang katawan. Papatayin kita, galit na sigaw ni Hades, nais niyang patayin kaagad si Donahue, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay buong marahas at tuluyan na siyang wala sa kontrol. Basyang sa ilalim ng marahas na lakas, ang buong lihim na silid ay nanginginig ng marahas, at ang lakas na tumakas mula sa Pluto ay bumuo ng isang serye ng mga sumisindak na bagyo, na labis na nakakagulat. Boom, sa wakas, umugang si Pluto hanggang sa langit, at ang kanyang figura ay nahulog sa lupa nang may pag-crash. Kasabay nito, isang alon ng marahas na puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, hindi nag-isip ng sobra si Donahue at kaagad na lumakad, umupo na nakakross at nagsimulang isama ang lakas ng pagbagsak ni Pluto, basyang sa ilalim ng pagsasanib, naramdaman lamang ni Donahue ang isang purong lakas, puno ng kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas upang matapat. Kung ito ay normal, hindi kailanman mahihigop ni Donahue ang lakas ng ang Pluto, ngunit mayroon siyang lakas ng nanganak na kaluluwa sa kanyang katawan, at walang hadlang sa pagsasanib. Matapos ang isang buong kalahating oras, kumpletong nakumpleto ni Donahue ang pagsasanib, at nakita niya na ang katawan ni Pluto ay naging ilusyon, at sa wakas ay nawala. Bilang master ng mundo ng multo, si Pluto ay walang pisikal na katawan, ngunit isang espiritual na virtual na katawan. Matapos ang lahat ng lakas ay nilamon at pinagsama ni Donahue, ang espiritual na virtual na katawan ay nawala din. Haha, sa sandaling ito, habang nararamdaman ang malalim na lakas sa kanyang katawan, hindi mapigilan ni Florian na tumawa hanggang sa langit, ang kanyang mga mata ay kumislap ng masamang ilaw, at ang buong tao ay mukhang labis na masama. Ha, nakikita ang eksenang ito, ang 8 santo ni Zian sa tabi niya ay pawang nang inig at nabigla, siya talagang pinagsama niya ang kapangyarihan ni Pluto. Sa sandaling ito, may isang tunog ng mga yabag mula sa lihim na landas sa labas. At di nagtagal, ang mga sugo ni Gang Hao at Zhang Huachen mula sa Hades, at isang malaking bilang ng mga sundalo ang sumugod. Ngayon pa lamang, ang Pluto ay ganap na marahas, ang kapangyarihan ay nagdulot ng isang marahas na pagkabigla, at nang maramdaman niya ang paggalaw, dinala ng mga sugo na ito ng Pluto ang mga sundalong Pluto upang suriin. Pagpasok sa lihim na silid, nakita ko ang eksena sa harap ko, maging sina Gang Hao at mga kinatawan ni Zhang Huachen ng Hades, o ang mga sundalo ng Hades, lahat sila ay natigilan. Nakita ko na ang 8 santo ay nakatali sa dambana, at si Donahue ay tumayo ng may pagmamalaki sa tabi niya, na may isang nakamamanghang hininga na tumatagos sa kanyang buong katawan. Sino ka sa wakas? Nagreaksyon si Zhang Huachen, nakatingin kay Donahue at galit na sumisigaw. Kumusta naman ang mundo ng aswang? Napaikot ang bibig ni Donahue, na inilalantad ang isang pang-iinis, at mahinang sinabi, wala akong pakialam kay Pluto. Anong isang baliw na bata? Nang marinig ito, pareho sina Zhang Huachen at Gang Hao na galit, hindi pa nila alam, sinipsip ni Donahue ang lakas ni Pluto, at wala na si Pluto. Sa susunod na segundo, si Zhang Huachen ay humakbang ng mas maaga at galit na sumigaw maglakas loob na maging walang galang sa kanyang Pluto at humingi ng kamatayan. Nang bumagsak ang mga salita, isang malakas na yin at masamang aura ang sumabog mula sa katawan ni Zhang Huachen, na nakakabit ng isang itim na mahabang kutsilyo at diretsyo na tumusok patungo kay Donahue. Sa isang sandali, ang hangin sa buong lihim na silid ay napangit saan man dumaan ang mahabang kutsilyo,
Nang makita si Zhang Huachen na sumabog, si Donahue ay nagmumura. Sino ang naghahanap ng kamatayan ay hindi kinakailangan totoo. Kabanata 3055. Malamig na nagsalita si Donahue, isang sumisindak na aura ang sumabog, at sa loob ng maikling panahon, ang buong lihim na silid ay napuno ng aura ng kamatayan. Anong lakas ng hininga, sa sandaling ito, pareho sina Zhang Huachen at Gang Hao nagulat, ang taong nasa harapan niya ay mayroong isang nakasisindak na kapangyarihan ng kamatayan. Bukod dito, ang kapangyarihang ito ng kamatayan ay eksaktong kapareho ng kay Pluto. Paano ito nangyari? Sa oras na ito hindi alam ng lahat na ang sinabog ni Donahue ay ang kapangyarihan ni Pluto. Kabong, hindi nagsalita si Donahue ng kalokohan, dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay, isang palad ng anino ang nakakubli, walang oras si Zhang Huachen na mag-react, at direkta siyang binaril ng anino ng palad, isang sigaw ang pinakawalan ni Zhang Huachen, at ang kanyang buong katawan ay diretso nagulat. Nang makarating siya, mabilis na lumusat ang kanyang buong katawan. At naging isang payat na katawan, malinaw na si Zhang Huachen ay nasa palad lamang ng kanyang katawan. Ang kapangyarihan ni Pluto ay nilamon ni Donahue. Pagkakita sa eksenang ito, si Gang Hao, ang iba pang mga messenger ng Hades at ang mga nakapaligid na Hades, ay hindi mapigil ang huminga sa hangin at kinilabutan. Ang lakas ng lalaking ito nakakakilabot, tahimik, para sa isang sandali, ang buong lihim na silid ay tahimik, kasabay nito, ang 8 santo ay labis ding nagulat, nakatingin kay Donahue ng blanco, isa-isang hindi nakapagsalita. Napakamalupit ng taong ito, isang messenger ng Pluto, pinatay niya siya kung sinabi niyang patayin siya. Ikaw sa sandaling ito, dahan-dahan na lumakad si Donahue patungo sa dambana, ang kanyang mga mata ay sumilip sa katawan ni Gang Hao, at mahinahon na sinabi nakita ko ang bagong Hades, bakit hindi ka lumuhad? Ang tinig ay hindi malakas, ngunit sinabi niya. Ang kamahalan at pangingibabaw na hindi makalabas, ang karamihan sa tao ay halos wala ng hininga. Sa susunod na segundo, huminga ng malalim si Gang Hao at lumabas muna, lumuhad sa harapan ni Donahue sa publiko, at magalang na sumisigaw mga sakop, tingnan ang inyong kamahalan Hades. Si Gang Hao ay hindi bobo, nakita na niya ang taong ito sa harap niya, napalunok ang kapangyarihan ni Pluto, kung tatanggihan mong tanggapin ang lambot, mahahanap mo ang iyong sariling paraan, tingnan ang iyong kamahalan ng Pluto, sa isang iglap, ang buong silid na lihim ay lumuhad sa isang malaking lugar at ang iba pang mga utos ng Pluto at mga sundalong Ming ay sumigaw ng magkasabay. Bawat isa sa kanila ay labis na gumagalang, at hindi naglakas loob na magkaroon ng kahit kaunting kawalang kasiyahan. Isang hakbang upang patayin si Zhang Huachen sa isang segundo, ang lakas ay mas nakakatakot pa kaysa sa nakaraang Pluto. Sino ang maglakas loob na maging mapangahas? Tumango si Donahue sa kasiyahan at ngumiti. Bumangon ka. Matapos bumagsak ang boses, lahat ng tao sa Gang Hao ay bumangon. Kamahalan, sa oras na ito, si Gang Hao ay sumulong at maingat na sinabi Haring Kenny at Jack, sinasakop ang 9 na estado ng kontinente. Dapat mo ba silang tawagan pabalik sa orihinal? Sina Haring Kenny at Jack ay mga tuta nang tinanggap ni Donahue ang kapangyarihan ni Hades at naging bagong Panginoon ni Haring Kenny at Jack. Hindi na kailangan, nakangiting sinabi ni Donahue, hayaang kumilos sila ayon sa orihinal na plano, at sabihin sa kanila na gumawa sila ng mga merito sa militar at gantimpala. Oo, kamahalan, mabilis na tumango si Gang Hao, at pagkatapos ay tumingin sa nakatali sa dambana at 8 santo kung gayon ano ang tungkol sa kanila. Huminga ng malalim si Donahue, nagmuni-muni, at dahan-daang sinabi, I lock natin ito para sa ngayon, sapagkat si Pluto ay isang banal na katawan. Dapat niyang makuha ang kapangyarihan ng nascent soul ng 9 na langit na batang babae upang lumampas sa mga patakaran at pumunta sa kontinente ng Gyushu. Mayroon siyang katawan ni Florian at malayang makakapaglakbay sa pagitan ng mundo ng aswang at mainland. Sa ilalim ng pangyayaring ito, natural na hindi nagmadali si Donahue na ubusin ang lakas ng 8 santo. Matapos mahulog ang mga salita, mabilis na tumawag si Gang Hao ng ilang mga sundalong Ming, inilabas ang 8 santo sa lihim na silid, at ikinulong sa purgatorio. Ayan yun, sa isang iglap, ang 8 santo lahat ay mukhang desperado. Ang taong ito ay malupit at naging isang bagong Pluto. Natatakot ako na maging mas malala pa ang kapalaran ng kanyang mga kapatid na babae. Kabanata 3056, sa kabilang panig,
Sa Pluto ding, buzzing ang panginginig ng boses ay nagiging mas at mas matindi, ang mundo ay nasa gulo, at marahas na kapangyarihan ay nagngangalit saan man. Di nagtagal, ang natatanging panloob na puwang ng Pluto Cauldron ay malapit ng gumuho. Sa ilalim ng mga tagubili ni Bing Yao, lahat mula sa Daryl ay nagtipon-tipon at hinimok ang kanilang panloob na puwersa na mag-deploy ng isang pagbuo ng teleportation. Nakita ko na pagkatapos ng paglalagay ng array ng teleportation, isang nakasisilaw na ilaw ang sumabon sa lahat, at pagkatapos ay mabilis na nag-teleport, pinag-uusapan nito, kung walang Bing Yao, si Daryl at ang mga tao ng mga pangunahing sekta ay malamang na gumuho at mamatay sa puwang, hindi ko alam kung gaano katagal ito, at sinabayan ng pagkahilo, sa wakas ay umakyat sa lupa si Daryl, sa sandaling tumapak ang kanyang paa sa lupa, lumingon si Daryl sa paligid at nakita na walang iilang tao mula sa mga pangunahing sekta, at palihim siyang huminga at pagkatapos, nang makita ang nakapaligid na kapaligiran, natigilan si Daryl. Nakita kong ako at ang bawat isa ay nasa isang marilag na kuta. Ang kuta na ito ay itinayo sa kalagitnaan ng bundok. Ang mga bahay ay gawa sa malalaking bato, na hindi masasabi ng kamahalan at kamahalan. Gayunpaman, sa isang napakalaking kuta, walang nakakita dito. Hindi lamang yun, nakita din ni Daryl na ang mga walang laman na kalye ay gulo-gulo saan man, na parang nakaranas sila ng pandarambong. Pumunta ko, ano ang lugar na ito nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Daryl na nakakunot ng noo ng lihim. Ang lahat sa kanilang paligid ay nakasimangot din at labis na nagulat. Sa sandaling ito si Ezek sa nakatabi niya, ay marahan na sinabi ito ang magiging kuta ng hangganan ng Mist Lauren Continent, Black Cloud City. Naglakbay ako sa mga ilog at lawa at narito ako kanina. Higpit na nakalak ito ang kuta ng trapiko sa hangganan, na nakalagay ang mabibigat na tropa, paano walang tao. Narinig ito, hindi mapigilan ni Daryl na nakakunot ang noo at sinabi hindi kaya pangunahing pagbabago ay naganap. Si Daryl sa oras na ito, nagkaroon ng masamang pangunahin na ang 8 santo ay dinala ng Pluto. Medyo sabik sila, ngunit matagumpay silang nakatakas sa pagbagsak ng cauldron ng Pluto, ngunit dinala sa walang laman ang Black Cloud City. Hindi ito magandang tanda, sa oras na ito, ang mga masters ng pangunahing mga sekta ay naghanap sa paligid, ngunit walang nakakita dito. Ito ay isang walang laman na lungsod, lumabas tayo at tingnan. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, tumango si Daryl, tumingin sa paligid at sinabi ang bagay na ito ay masyadong kakaiba, sama-sama tayong lumabas ng lungsod, huwag kumalat. Sa pamamagitan nito, nanguna si Daryl at naglakad palabas ng lungsod, si Quincy at lahat ay nagkatinginan at marahang sumunod. Damn it, pagkalabas niya palabas ng lungsod at makita ang lambak sa ibaba, laking gulat ng puso ni Daryl, at natigilan ang kanyang buong katawan. Nakita ko na sa lambak sa ibaba, isang hukbo ng daan-daang libo, na maayos. Na nakaayos, ay nabuo ang isang takbo ng pag-ikot, ang daan-daang libong mga hukbo, na nakasuot ng unipormeng itim na nakasuot, ay malayo sa bawat isa, pakiramdam ang nakamamatay na hangin sa kanila. Sa kalagitnaan ng harap ng hukbo na ito, mayroong isang mapagmataas na figura na nakasuspinde ng isang gintong robe, hindi masabi na dominasyon, ngunit may isang masamang aura na tumago sa buong katawan niya. Ito ay si Haring Kenny. Noong isang araw, si Haring Kenny ay inutusan ni Pluto na maglunsad ng gyera sa iba pang mga kontinente, at di nagtagal ay sinakop ang kontinente ng World Universe. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang kanyang hukbo na patuloy na sakupin ang West Kang Continent, at ngayon ay sinaktan niya ang Black Cloud City. Sa pagsasalita tungkol dito, ang lakas ng Continental ng New World ay hindi ang pinakamalakas sa loob ng mainland, ngunit mula nang natapos ang gyera sa pagitan ng mainland at ng tribo ng Raksak sa 3 taon na ang nakalilipas, pinalakas ni Haring Kenny ang kanyang lakas sa militar at regular na drill ang hukbo upang gawin mas malakas ang hukbo ng panahon. Ang lakas ng tropa ay napahusay, higit sa lahat, pagkatapos magsimulang maging isang tuta ng Pluto si Hari. Nagsanay siya ng mga kasanayan sa kasamaan, at lumakas ang kanyang lakas, pinamunuan niya ang isang malaking hukbo upang sakupin ang quartet, na halos hindi malupig. Kabanata 3057, Yeo, sa sandaling ito, lahat ng tao sa Quincy ay nakakita din ng eksenang ito, lahat sila ay natigilan. Lalo na't naramdaman nila ang masasamang aura sa katawan ni
Hari, lahat sila ay palihim na nagulat, at kasabay nito ang galit na samilaw sa kanilang mga mata. Ang dambana ng pagpapala sa South Cloud Imperial City dati ay ginamit ng King Kenny ang Pluto Cauldron, at ang mga tao ay natrap sa panloob na kaldero ng Hades, kaya't nakita siyang muli. Lahat sila ay hindi maitago ang kanilang panloob na galit. Sa sandaling ito, nag-react si Daryl, ikiling ang kanyang ulo at sumulyap patungo sa kailaliman ng lambak, at biglang sumimangot ng palihim. Nakita ko na ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City ay lahat ay nakulong. Sa loob, na may kabuuang daan-daang libo, at marami sa kanila ang nasugatan, napahiya, malinaw na, pinangunahan ni Hari ang isang hukbo upang salakayin ang Black Cloud City at inilunsad ang isang sorpresang atake. Ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City ay sumugod upang salubungin ang kalaban, na wala ang sunod, at sa wakas ay natrap sa lambak na ito. Ang nagtatanggol na general ng Black Cloud City, na nagngangalang Xing Hong, ay nakasuot ng puting nakasuot. Ngunit sa oras na ito ang baluti ay natabunan ng dugo at mga sugat sa anman, at ang buong tao ay hindi maintindihan at mahina. Xing Hong, sa oras na ito, ang Kenny na nasuspinde sa hangin, na may isang panunuya, ay sumigaw kay Xing Hong, agad akong sumuko sa akin, patawarin ka at ang iyong mga nasasakupan. Kapag pinag-uusapan ito, sinabi ni Hari sa isang malamig na tono, walang pag-aalinlangan, ang buong Black Cloud City ay nawasak, at ang natalo na mga general na tulad ni Xing Hong ay hindi nag-aalala, dahil sa komplikadong kapaligiran, ang kalsada mula sa lungsod ng Heion, patungo sa lambak ay puno ng mga bato sa anman, kaya't hindi nakita ni Hari si Daryl at iba pa. Narinig ito, sinukbit ni Xing Hong ang pilak na baril sa kanyang kamay, na may isang mapagpasyang pagtingin, at tumugon sa Hari, magsimula ka ng isang digmaang Mad Alien, isang hindi matuwid na guro. Kung susuko ako, tutulungan ko hanggang na abusuhin siya. Sa pamamagitan nito si Xing Hong ay tumingin sa paligid ng bilog pabalik, sumigaw, sundalo, pinatay kahit ngayon, hindi makalimutan ang kanyang tungkulin na hindi mahulog laban sa kamatayan ang boses pababa, sa likod ng daan-daang ng libu-libong mga tagapagtanggol. Sumigaw ng sabay, ang tunog ay yumanig sa kalangitan. Nang makita ang eksenang ito, si Daryl ay puno ng kaguluhan, pinapanood si Xing Hong na palihim na tumatango bilang paghanga. Sa harap ng gayong desperadong sitwasyon, maaari pa rin siyang maging kalmado at hindi magmadali. Ang Xing Hong na ito ay hindi malakas. Ngunit siya rin ay isang taong tumayo ng patayo, na bihira. Sa parehong oras, ang mga tao sa likod ng Quincy at iba pa ay nagulat din sa eksena sa harap nila, at ang kanilang puso ay nabalisa. Hindi narinig ang tugon na ito. Ang mukha ni Hari ay naging malungkot, itinaas ang kanyang kamay, at malamig na sinabi, pag-atake kaagad, talunin ang mga labi na ito sa harap mo, at pumatay ng isang piraso ng baluti nang hindi iniiwan ito. Upang mapalakas ang aming hukbo, patayin, ang boses ay nahulog, at ang daan-daang libo ng mga tropang apokaliptiko sa ibaba ay nagbigay ng isang alulong na ikinagulat ng mundo. Inilabas ang kanilang mga sandata at sumugod patungo kay Xing Hong. Tiningnan ang mabilis sa kalaban, si Xing ay mukhang marangal, sumisigaw ng ngipin at sinabi, mga kapatid sa lungsod, sumumpa na bantayan ang madilim na lungsod. Huwag kailanman umurong, pumatay-patayin panata upang bantayan ang madilim na ulap ng lungsod. Pagsasalita matapos bumagsak, ang daan-daang libong mga tagapagtanggol ng Black Cloud City sa likuran niya ay paungol na parang baliw, at sunod-sunod na lumabas. Sa isang iglap lang ng mata, nagkabanggaan ang dalawang panig sa lambak, at isang matinding away ang sumiklab. Sa isang sandali, mga hiyawan ng pagpatay, pagngalngal, palaging tunog, dugo ay patuloy na splashing, at ang buong lambak ay tinina ng pula. Nakikita ang eksenang ito, lahat ng tao sa Quincy ay hindi mapigilan, at kumulo ang kanilang dugo. Umakyat ka at tumulong. Oo, hindi dapat huli ang lahat. Ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City na ito ay huli na, ang buong hukbo ay masisira. Quincy, lahat ay nagsalita, at pagkatapos ay malapit na silang sumugod. Kabanata 3058, sandali lang, gayunpaman, sa sandaling ito, mabilis na lumabas si Daryl at pinahinto ang lahat. Sa isang iglap, tumigil ang lahat at tumitig kay Daryl, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkataranta. Daryl, si Quincy ang unang nag-react, at ang mga kilay ay mahigpit na nakakunot. Agad ang labanan, huli na, ano pa ang hinihintay mo nang mahulog ang boses? Hindi mapigilan ni Su Shengfei na sumigaw, Daryl, ikaw, ano ang gusto mong gawin ulit? Ang Black Cloud City ang nakataya, gusto mo bang
Maghugas ng kamay at manood si Su Shengfei ay hindi kumbinsido sa kanyang puso matapos mawala ang mukha ng maraming beses sa harap ni Daryl. Bobo, hindi nag-abala si Daryl na bigyang pansin si Su Shengfei. Ngunit tumingin sa paligid at gaanong sinabi nag-aalala ako tulad ng iba. Ngunit hindi lamang tayo. Maaaring magmadali, mayroong daan-daang libong mga tropa sa ilalim ni Hari. Ngunit mayroon lamang kaming 10,000 ang mga tao, ang laban, at ang mga posibilidad na manalo ay napakababa, kahit na hindi inaasahan, maraming mga nasawi, kaya sa palagay ko kailangan nating bumuo ng isang diskarte narinig ito, lahat ng naroon ay biglang sumabog ng kaldero, matapos magsalita ng mahabang panahon, nais mong mag-utos, Daryl, nakaka-interes ka ba lahat ay nagsalita, at maraming tao ang nagpahayag ng kanilang hindi nasisiyahan, nakataya ang Black Cloud City, at iniisip pa rin ni Daryl na patugtugin ang kamay na ito sa talakayan, sumigaw ng malakas sina Su Shengfei at Bai Ma, lahat sila ay lubos na hindi kumbinsido kay Daryl, at natural na kailangan nilang gawin ang lahat upang labanan siya. Damit, pakikinig sa talakayan ng lahat, hindi makatawa o umiyak si Daryl, ginawa ko ito upang mabawasan ang nasawi ng bawat isa, dapat mong malaman na ang mga Panginoon ng pangunahing sekta, ngunit 10,000 ng mga tao, ay maaaring dumiretso ng ganito. Paano nila maitaboy ang daan-daang libo ng hukbo ng King Kenny ngunit sa kanilang paningin, katawa-tawa ang isiping nakaka-sensational sila. Okay, sa sandaling ito, si Quincy ay lumabas, tumingin sa paligid at sinabi huwag kang magsabi ng kahit ano, sa palagay ko tama si Daryl, nais talaga naming makakuha ng isang diskarte, si Quincy nakatingin kay Daryl na may mga komplikadong salita. Ano ang sasabihin mo? Pagkakita sa Quincy na sinabi nito, lahat ay nagsara ng kanilang bibig. Pagkatapos ng lahat, si Quincy ay ang panganay na prinsesa ng South Cloud Continent at mayroon siyang mahusay na prestihiyo. Ngayon, lahat ng tao ay mahirap sabihin, gayunpaman, sina Su Shengfei at Bema ay mayroon pa ring kasiyahan sa kanilang mga mata. Huminga ng malalim si Daryl, tiningnan ang sitwasyon ng labanan sa lambak sa ibaba, at dahan-daang sinabi hatiin tayo sa 4 na pangkat, atake mula sa kanluran. Su Shengfei, kumuha ka ng 100 upang atake mula sa silangan, Bema ay sisilakay sa hilaga, ang pagkukusa ng The Belt at Road ay umaakit ng pansin ni Hari mula sa harapan. Tulad ng sinabi niya, si Daryl ay taimtim na tumingin, tandaan, huwag gustuhin na lumaban, at huwag habulin pagkatapos ng kalaban, intindihin, ang bawat isa ay tumugon at mabilis na nahahati sa 4 na pangkat, mabilis na sumugod sa burol, sa oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang mabangis na labanan sa lambak, at nakita na si Xinghong at iba pa ay nagpupumilit na suportahan sila. Sa ilang minuto lamang, 10,000 na ang nasugatan o napatay, at sila ay sa gilid ng pagkalipol. Patayin mo. Sa sandaling ito, nakarinig ako ng hiyawan ng pagpatay mula sa buong paligid, at sina Daryl, Quincy at ang iba pa ay mabilis na dumating upang pumatay. Wow! Nang makita ang eksenang ito, si Xinghong at ang mga sundalo ng Black Cloud City ay natuwa lahat. Narito ka ba para sa mga pampalakas? Ito ay mula sa iba't ibang mga sekta. Mahusay, sa sandaling ito, si Hari ay natigilan din, lalo na nang makita niya sina Daryl, Quincy at iba pa. Lalo siyang naguluhan. Anong nangyari? Ang mga taong ito ba ay nakulong sa Pluto Cauldron? Paano ito lilito dito? Sa oras na ito, hindi alam ni Hari na ang panloob na puwang ng kaldero ng Pluto ay bumagsak, at ang Diyos na Pluto ay nilamon ng puting kabayo at pinalitan nito. Kabanata 3059, Hula. Sa sandaling ito, sina Daryl, Quincy at iba pa ay pumasok sa larangan ng digmaan sa 4 na paraan. Sa maikling panahon, ang hukbo ng panahon, na nangingibabaw pa rin, biglang nag-ulo at ang pagkakabuo ng hukbo ay nasa gulo. Pagkakita sa eksenang ito, nasa sabik at umungal si Xinghong mga sundalo. Oras na upang lumaban, nang mahulog ang tinig, pinangunahan niya ang kanyang mga nasasakupan at naglunsad ng isang pag-atake. Bigla, ang hukbo ng panahon ay napalibutan ng mga kaaway, at maraming sundalo ang huli na upang makapagreaksyon, at sunod-sunod na nahulog sa isang pool ng dugo. Tumayo ka, nakikita ang kanyang mga nasasakupan at sundalo na patuloy na nahuhulog. Ang ekspresyon ni Hari ay labis na napahiya, at kasabay nito, isang pares ng mga mata ang nakakandado kay Daryl. Haring Kenny, pakiramdam ang galit ni Hari, si Daryl ay hindi man lang nagpanik. Ang
Kanyang pagkatao ay lumilipad sa hangin, at mahinang ngumiti. Hindi ba inaasahan sabihin sa'yo, mayroon pa tayong 1,000,000 tropa na paparating, ngayon, ni ikaw. O nang iyong mga nasasakupan ay hindi maaaring umalis. Nang sinabi niya ito, ang ekspresyon ni Daryl ay walang malasakit, ngunit ang puso niya ay labis. Oh, sadyang tinakot ni Daryl si Harry, siya at ang mga pangunahing sekta ay nakatakas lamang mula sa loob ng kaldero ng Hades. Paano magkakaroon ng 1,000,000 hukbo? Sinabi na, nais ko lang takutin ng Harry. Milyon-milyong tropa nang marinig ito, ang ekspresyon ni Harry ay agad na naging seryoso. Kung ito ang kaso, walang alinlangan na talo ako sa laban ngayon. Sa parehong oras, ang nakapaligid na mga sundalong New World ay hindi rin maipaliwanag na gulat, at wala sa kanila ang may kumpiyansa na ipaglaban, kamahalan sa puntong ito, na nakadirekta sa isang pangkalaatang Kenny. Mas mahusay na bawiin ito bago. Ang Kenny sobrang malungkot na mukha, hindi ito nais, basta ang pag-capture ng lungsod ng mga ulap, ang kanilang ang hukbo ay magagawang upang humimok diretso, pagwawalis sa buong Westrington Continent, at pag-atres sa kritikal na sandaling ito. Hindi ba ito matatalo? Mayroon lamang 1,000,000 tropa na dumarating sa likuran ng Daryl, at kung hindi ka umalis, natatakot ako na huli na ang lahat. Sa pag-iisip tungkol dito, itinaas ni Harry ang kanyang kamay at iniutos ang pag-atres ng mga tropa. Haha, ngunit sa sandaling ito, nakita ko ang isang figura na umakyat sa kalangitan. Mula sa hilaga ng battlefield, na puno ng isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa kaguluhan. Ito ang puting kabayo, ha? Sa isang iglap, ang mga mata ng bawat isa sa larangan ng digmaan ay nakatuon sa puting kabayo. Isa-isang nabigla, lalo na ang Hari. Ang kanyang mga mata ay sobrang init. Buksan ang palakol ang walang kapantay na sandatang mahika na ito ay talagang nasa kanyang mga kamay. Ang pagkakabuo ng kalaban ay nasa gulo. Lahat ay pumatay. Sa oras na ito, ang puting kabayo ay mukhang baliw, na parang bumababa sa lupa ang Diyos ng Giyera. Tinaboy ang bukas na palakol at sumugod sa hukbo ng pahayag. Ayon sa plano ni Daryl, hindi dapat gumawa ng ibang hakbang si Bema. Hayaan na lamang ang Hari na umalis. Ngunit sa mga mata ni Bema, paano niya makaligtaan ang gayong pagkakataong maging sikat? Sa ilalim ng indayog ng palakol ng Kaitian, binaril ang gininto ang ilaw sa lahat ng direksyon, at kaagad maraming New World na sundalo ang napatay. Damit, nang makita ang eksenang ito, nakasimangot si Daryl, lihim na nababalisa. Ano ang ginagawa nitong puting kabayo? Bakit hindi sundin ang plano? Nakikita ang maraming sundalo na namatay sa kamay ng puting kabayo. Ang mukha ni Hari ay labis na pangit. Ang sumunod na segundo, huminga ng malalim si Kenny, ang mga mata ay matatag na nakatuon sa hangin ng puting kabayo. Itinaas ang kamay na kumaway. Inilagay ko ang taong ito upang manalo sa pambungad na palakol na araw. Basta ang nanalo ang bukas na araw ng palakol, kahit na si Daryl ay may 1,000,000 tropa, kaya't hindi na siya natatakot. Wush-wush ang boses ay bumagsak, libu-libong mga sundalo, isa-isa, tumaas sa hangin at direktang sumugod patungo sa puting kabayo. Sa pagtingin sa mga kawal ng New World na nagmamadali, ang puting kabayo ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban, at tumawa. Haha, magandang halika. Ang boses ay nahulog, at siya ay nagwaksi ng isang palakol ng mabagsik. Sa susunod na segundo, isang hawakan ng gininto ang ilaw ang tila palm unit sa langit at lupa, napapasok sa libu-libong mga sundalong New World. Kabanata 360, Puff A. Sa isang iglap, libu-libong mga kawal ng New World ang natangay ng gininto ang ilaw, patuloy na sumisigaw, nahulog mula sa himpapawid at nahulog sa ang lupa sa isang pool ng dugo. Dalhin mo siya. Huwag maglakas loob na magbayad ng malaki, ngunit din upang kunin ang taong ito. Nang makita ang pagkamatay ng kanyang mga nasasakupan, si Hari ay ganap na galit at umalungal na galit. Upang maging matapat, si Hari ay orihinal na nais na bawiin ang kanyang mga tropa, ngunit nakikita na ang puting kabayo ay mayabang. Paano niya tiisin ang pagpatay sa kanyang sariling mga sundalo sa ilalim ng kanyang ilongye? Nang bumagsak ang boses, ang mga nakapaligid na hukbo ng apokaliptik ay sumabog ng alulong, at sumugod patungo sa puting kabayo. Sa isang iglap ng mata, ang puting kabayo ay napalibutan ng mga pangkat. Hindi lamang ang puting kabayo, kundi pati na rin ang iba pang mga Panginoon ng sekta na sumalakay sa hilagang bahagi ng puting kabayo, ay kinubkob din ng mga rehimen.
ang estilo ni Daryl ay hindi maganda. Ang puting kabayo na ito ay talagang isang masamang bagay, orihinal, kung pinayagan si King na mag-withdraw, pansamantalang itatago ang Black Cloud City, ngunit kinailangan niyang pukawin ang galit ni Hari. Kapag nagpatuloy ang labanan, malalaman na agad ni Hari na wala siyang 1,000,000 pampalakas, at lalo itong magiging kaguluhan. Whoosh! Sa pagkabalisa, si Daryl ay umakyat sa hangin at mabilis na sumugod upang sumali sa labanan. Pinag-uusapan nito, ang White Horse ay hindi mapalagay at balak kumilos. Sa sandaling ito, nang siya ay na-trap, hindi nag-alala si Daryl na alagaan siya. Ngunit may iba pang mga masters ng sekta na na-trap kay Bema, at hindi mo maaaring baliwalain ang mga masters na ito dahil sa kasalanan ng puting kabayo. Daryl, sa sandaling ito, mahigpit na nailok ng Hari ang titig ni Daryl. Nais mo bang iligtas ang mga tao na i-save mo ba ito? Matapos bumagsak ang mga salita, hinimok ni Hari ang kanyang panloob na puwersa, sinabog ang isang nakakatakot na aura, at diretsyong sumugod sa Daryl. Boom! Sa isang iglap lang ng mata, mabangis na nagsalpukan ang dalawang figura, at ngumuso si Daryl. Ang figura ay napailing pabalik ng 10-10 metro, mapatla ang kanyang mukha, at isang bakas ng dugo ang bumubulusok mula sa sulok ng kanyang bibig. Upang maging matapat, nakikipaglaban ng nag-iisa, si Daryl ay hindi natatakot sa Hari. Ngunit siya at isang master ng sekta bago ay deploy ang pagbuo ng teleportation na magkasama na natupok ng maraming panloob na lakas. Daryl, mag-ingat. Pagkakita sa eksenang ito, sina Yezixen, Sarah at Andy, na hindi kalayuan, ay hindi mapigil ang bulalas. Sa parehong oras, nais nilang magmadali, ngunit maraming mga kaaway sa paligid. Nang makita na si Daryl ay nasugatan sa kanyang sarili, labis na ipinagmamalaki ni Haring Kenny, bakit hindi pa dumating ang iyong milyon-milyong pampalakas? Sabihin ko sa iyo, ngayon hindi ko na lang makukuha ang Skybreaking Axe, kundi pati na rin ang iyong item. Woha! Nang bumagsak ang boses, si Haring Kenny ay sumabog na parang isang bolt ng kidlat, dumidiretso patungo kay Daryl. Sa oras na ito, hindi alam ni Hari na siya ay niloko ni Daryl. Wala man lang siyang 1,000,000 pampalakas, ngunit pinlano ni Hari na magaling. Bago dumating ang mga pampalakas ni Daryl, dapat niyang kunin ang Heavenly Axe at patayin si Daryl. Nang makita ang muling pagsabog ni Hari, kinuyam ni Daryl ang kanyang mga kamao, at nakaramdam ng kaunting gulat sa kanyang puso. Ang aking panloob na lakas ay hindi pa nakakakuha, at hindi ko mapigilan ang Haring Kenny. Nagkaproblema ito. Pagkakita sa pagdating ni Hari, biglang may naisip si Daryl, at dali-daling hinimok ang espiritu na bag na hayop. Nakita niya ang isang aura na kumakalat, at pagkatapos ay lumitaw ang isang payat na figure sa harap ng lahat. Isang nagyayelong asul na damit, kaaya-aya at magandang-maganda, na may magagandang mga tampok sa mukha, ngunit ang buong katawan ay puno ng lamig na tatagal magpakailanman. Ito ay si Bing Yao. Bago naglaro sina Bing Yao at Hades laban sa isa't isa, kumonsumo sila ng maraming lakas, at matapos na bilhan ng lahat na i-deploy ang teleportation array, pinasok nila ang bag ng mga hayop na Daryl upang linangin. Sa sandaling lumitaw si Bing Yao, maging si Hari o ang hukbo ng panahon sa ibaba, nagkaroon ng isang kaguluhan. Daan-daang libong mga mata ang natipon sa katawan ni Bing Yao ng sabay-sabay, lahat sila ay nakatingin ng diretso. Ang ganda ng babae, sobrang lamig at mayabang na ugali.